Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ito ating babalikan yung Game 1 ng OKC Thunder at ng San Antonio Spurs. Ito sa video ito ating makikita na inapakan talaga nitong si Chet Holmgren ang paa nitong si Wemby. Ito yung hindi nagugustuhan ng mga tao sa OKC Thunder. Lamang na sila sa mga tawagan sa referee. Ito si Chet Holmgren naman ay pumapasimple lamang sa kanyang ginagawang injurin itong si Wembanyama. Isa lang ang rason dyan kung bakit gagawin mo yan sa kapwa big man mo, sapagkat nauungusan ka, mas magaling pa sa'yo, hindi ka nakakaarte, kaya ang gagawin mo ay aapakan mo ang kanyang paa at aasa na siya'y masasaktan, may injured yung kanyang ankle o yung kanyang paa para hindi makalaro sa susunod na laban. Ganyan po kapangit itong ginagawa ng OKC Thunder. Pwede ka namang lumaban ng patas. Kung hindi mo kaya, well, kayanin mo. Humanap ka ng paraan para matapatan mo itong si Wemby. Hindi yung paraan na sasaktan mo siya, pipilayan mo siya para ikaw na ang magaling sa kanya. Hindi naman to aksidente. Kitang-kita naman dito na sinasadya niyang apakan talaga itong paa ni Wembanyama, mga idol. Hindi lang si Chet Holmgren ang gumagawa nito sa kanyang kapwa player. Maski man si Lu Dort, yan yung number 1 sa kanila. Mahilig mamilay, mahilig umatake, mahilig mang-injured ng kalaban. Siguro hindi alam ni Chet Holmgren ang salitang karma. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba yung ayaw mong mangyari sa'yo. Samantala mga idol, paunti-unti na nga pong nagbabago ang Dallas Mavericks. Wala na si Coach Jason Kidd at mayroon na ring mga matataas na taong sinibak sa kanilang organisasyon. Babaguhin talaga ni Masai Ujiri itong Dallas Mavericks. Magkakaroon po ng overhaul. Ang tanging ligtas lang dito mga idol ay itong si Cooper Flagg, Kyrie Irving at Derek Lively. Lahat ng mga pangalang hindi nabanggit sa kanilang lineup ay posibleng may trade. Isa sa manlalarong ito ay itong si Klay Thompson. Hindi na po ganoon kalaki ang kanyang value kung pag-uusapan lang naman yung kanyang kalagahan sa trade market. Pero malaking bagay na mayroong batang player na ipapalit sa kanyang posisyon. Yung manlalarong makakalaro ng mabigat na minuto. Marami nga po ang nagulat nang hindi ito i-trade nung trade deadline mga idol. Sabi nga nila, parang sinuwerte pa, nakaligtas pa itong si Klay Thompson. Pero ngayon, under kay Masai Ujiri na napaka-agresibo sa pagbabago, inaasahan po mga idol na sisimula na ang pag-uusap sa pagtitrade kay Klay Thompson.